Magandang araw po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, October 30, 2023. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes. Araw ito na halalan natin o eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon. At narito po ang lagay ng ating panahon, October 30, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin patuloy yung pag-monitor natin itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan 995 kilometers silangan ng Kabisayaan. Sa ngayon ho, base sa ating latest na mga datos, malit pa yung tsansa na ito nga ay maging bagyo, pero inaasahan natin posible yung kumilos pa dito po sa may bahagi ng Visayas at Bicol region, itong low pressure area na ito. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw ay posibleng magdala ng mga pag-ulan itong low pressure area, particular na sa may bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Posible nga ho, bandang araw ng Miyerkules o Huwebes, ay maging maulap din yung kalangitan na may malaking tsansa ng pag-ulan. Pati ho dito sa may bahagi ng Kamaynilaan at Calabarzon, Mimaropa area. So patuloy ho natin i-monitor itong paglapit nitong low pressure area. At meron din pa rin tayong shear line na maaring lumapit din dito sa ating bansa, na maaari din magdala ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Southern Luzon. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. At ito ang magdadala ho ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Hilagang Luzon, mga pulupulong mahinang pag-ulan na maaaring maranasan naman sa may bahagi ho ng Ilocos Region at Cordillera. Dito naman sa mga kababayan natin sa may bahagi ng Mindanao at nalabing bahagi ng Kabisayaan, posible pa rin hong makaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Tingnan nga ho natin yung magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita ho natin na ang bahagi ng Kabikulan, posible din ho yung area ng Quezon Province ay makaranas ng maulap na kalangitan, ng may mga pag-ulan, malaking tsansa ng mga pag-ulan sa paglapit nga nito nga low pressure area at ng shear line na maaaring makaapekto pa rin dito sa may bahagi ng Bicol. Samantala, may hinang mga pag-ulan na mararanasan sa may bahagi ng Batanes, Isabela, Cagayan at gayon din dito sa may Aurora area, dulot pa rin ng northeast monsoon, habang mga isolated light rains o pulupulong mahihinang pag-ulan, ibig sabihin malit yung chance na may mga thunderstorms at mga mahinang sa katamtamang pag-ulan ang maaaring maranasan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cordillera at gayon din ho dito sa may Ilocos Region. Sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, dito sa may bahagi ng Mimaropa at Calabarzon, posible pa rin makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms, nagtatagal ho hanggang mga 1 oras. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman, 16 to 23 degrees Celsius, sa Kamaynilaan hanggang 32 degrees Celsius, dito sa Tagaytay hanggang 30 degrees Celsius, sa may bahagi naman ng Legazpi hanggang 32 degrees Celsius, sa Kalayaan, 26 to 32, habang sa bahagi ng Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin na pupunta sa kanilang mga presinto para bumoto dito sa may bahagi ng Kabisayaan, posible ho or malaking chance ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas sa paglapit nga nitong low pressure area at yung trough nito extension ay maaaring magdala ng mga pag-ulan sa may bahagi ho ng Eastern Visayas. Yung shear line, posible din ho makaapekto dito sa may Eastern Visayas. At gayon din ho sa nalabing bahagi ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaring maranasan. Sa Iloilo, 27 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Sa malaking bahagi naman ho ng Mindanao, generally fair weather, pero posible pa rin ho yung mga pag-ulan natin, dulot ng mga localized thunderstorms. Kadalasan ho sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Davao naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala ho, lalong-lalo na to sa mga maglalayag ho sa ating mga karagatan, wala ho tayong nakataas na gale warning, pero posible po hanggang maalong karagatan ang maaring maranasan lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon, dulot ng northeast monsoon. Iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng karagatan.
Tingnan naman ho natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin sa Kamaynilaan, posible ho na maging maulap yung kalangitan or malaking tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw sa paglapit ho yan ng shear line at ng low pressure area dito sa may eastern section ng bansa. Sa Baguio, mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Legazpi, patuloy na makakaapekto. Inaasahan natin yung shear line or yung kasama din ho, pwedeng makaapekto itong low pressure area kaya medyo maulap yung kalangitan hanggang Miyerkules. Sa Metro Cebu bukas, posible din ho na medyo maulap yung kalangitan. Dulot ho ito ng trough ng low pressure area habang mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa may bahagi ho ng Metro Davao. Ang agwat ng temperatura sa Kamaynilaan in the next 3 days ay mula 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman 15 to 23 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Bicol, dito particular na sa Legazpi ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius habang sa Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius.